Good morning, GoFam. Okay, so dito tayo sa isang area. Makapansin nyo, nag-start ng mag-yelo yung mga damo. Tapos ito is, kung hindi ako magkamali, nasa 18 days. Naubunuhan na rin to. Baka iniisip nyo kasi puros good yung mga pinapakita ko, no? So ito rin yung downside nung mechanical transplanter kapag hindi masyadong na-monitor nung nag-ooperate. Ay papakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba. Nakita nyo tong part na to. Dali, upo ako. Baka sakaling mas makita. Ayun. Kita nyo yung part na yan. Tapos kita mo tong part na to. Diba? Maberde. Tapos medyo may yellow siya. Ang reason yan is hindi na-check ng operator yung bagsakan ng abono. Kasi nagbasal kasi tayo eh. So, nauna tong part na to kasi nga mas kokonti yung binagsak na basal. O yan, ngayon makikita nyo na anong pinagkaiba nung nalalagyan ng basal at saka hindi. So, tingnan nyo to. Okay to. Lalakad ako dito. May per-eras yan eh. Ayun o. Okay na naman to. Tapos dito. Ayan, maliliit na naman to. So, yan yung downside. Yan yung titignan nyo lagi, GoFam, pag meron kayong mga seeder or nagpapa-operate kayo, pwede nyong gawin yan. So, inisip ko, pwedeng gawin, kung meron kayong timbangan na gramo, taas nyo lang yung seeder, tapos paikutin nyo, tag 10 or tag 20, tapos pag tinimbang nyo yon, dapat pare-parehas yung gramong binagsak. Ayan, ito, okay na naman. Tapos, ito, hindi na naman. Yun, di ba? So, yun yung aking observation, no? So, yun lang, yung ating quick update today para at least meron tayong idea, especially sa merong mga seeder or yung mga nagbabalak ng mechanical seeder. Yun lang, ingat ka lagi, GoFam.